Magugulat po kayo mga kababayan dito sa susunod natin topic. Payag kayo, payag kayo. Sabi dito, Senate reporters. Yung mga reporter, yung mga naka-assign doon sa Senado. Senate reporters, pinagbawalang mag-cover ng impeachment debate. Pag-uusapan ho yung debate mga kababayan, pagdidebatehan po nila. No, kung itutuloy po ba o kailangan bang ituloy o hindi yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Payag ho kayo dito, no? Ako, sorry hindi, no? Mas gusto ko ho na makita, mapanood, marinig yung kanilang mga pinagbabatihan, yung kanilang mga pinagdedebatihan ho, mga kababayan. Gusto kong marinig kung ano po ba talaga ang nasa utak ng ating mga senador patungkol po dito sa impeachment. Gusto kong marinig yung kanilang batuhan ng question and answer, mga kababayan, para po dito sa impeachment, mga bossing. Sabi ni Gracious Grace, dapat transparent. Oo, bakit kaya pinagbabawal nila? Bakit kaya ayaw nilang maipakita sa mamamayang Pilipino? Ano? Kasi baka merong mga magsabi o ganito, yung mga nakita kong mga ebidensya nung prosecution panel talagang ganito, ganyan, ganyan. Tapos maririnig na ng taong bayan. Sisigaw ang taong bayan niya, nako, ganyan pala katindi ang ebidensya. Kailangan mabuksan at talagang baka magwala ho ang mamamayang Pilipino. Di po ba? Ano ba yung kinatatakot nila? Bakit laging ganun? No? Una, dismiss, dismiss, dismiss. Tapos, ngayon, yung pag, naman nila, tawag dito, pagdidelay naman nila. Ngayon naman, eto, pati po yung pagdidebatehan nila, gusto pagbawalan pa yung mga magko-cover sa impeachment debate. May mga kinatatakutan po ba itong mga senador na ito, mga bossing? Or ayaw lang talaga nilang malaman ng taong bayan na talagang dapat pong ituloy yung impeachment. Jenny Ramos, pinsan, salamat sa iyong super sticker dyan. Sabi, pumalag ang mga kasapi ng Senate media ng pagtangkaang pagbawalan na i-cover ang sesyon sa Miyerkules, Agosto 6. Ano na ba ngayon? A5 o book? A5 dyan sa Pilipinas? O A5 ngayon? A6 na dyan sa Pilipinas. Ano? Di ba? Pumalag ang mga kasapi ng Senate media ng pagtangkaang pagbawalang i-cover ang sesyon sa Miyerkules, Agosto 6, kung saan inaasahang dedesisyonan ng mga senador ang Supreme Court ruling sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Siguro ayaw nilang marinig talaga. Ano po? Wala Kung pagdedebatehan natin to, syempre, mas mananaig po dyan yung mga kung ano po yung tama at kung ano po yung mismong nakasulat o nakasaad po, mga bossing, doon sa Konstitusyon ng Pilipinas. At the same time po, mas mananaig po dyan, mga kababayan, kung sino po yung mga nakatunghay, no? Lalo na doon sa mga pagpapatawag ng mga Congress o ng Congress at pagpapaliwanag kay Inday Sara Duterte, etc. Lahat po yan, mga bossing. Sabi ni BMB Chris Rose, sa atin 5 pa lang, sa Pinas 6 na. Yan, tama. Okay. No, 6 na ngayon. Dapat ngayon to. Nitong Martes ng umaga, isang staff ng Public Relations and Information Bureau, PRIBS, ng Senado ang nagpabatid sa mga miyembro ng media na nagko-cover sa Senado na bawal silang pumasok sa session hall dahil inaasahang mapupuno ito. Naku, ang dami namang ang dami naman palusot to, mga kababayan. Mapupuno daw po yung lugar kung saan po pagdadausan yung debate. Sabi, bawal ang miyembro ng media na magko-cover sa Senado. Bawal silang pumasok sa session hall dahil inaasahang mapupuno ito dahil sa pagdagsa ng guest. Anak ng to. Ang daming palusot to, mga kababayan, para lang wag maipakita sa atin. Para wag lang nating matunghayan kung ano po yung pagdedebatehan nila. No? Kung talaga bang may palag yung Duterte o Duterte-uten
mga bossing, dito kila Senadora Risa Ontiveros. Baka yun ang ayaw nilang makita. Ang ayaw ay pakita sa sambayan ng Pilipino. Dahil alam nila, wala silang laban. Mga bossing, ang tagal-tagal na nilang sinasabi na meron silang mga depensa. Pero hanggang ngayon, wala tayong nakikitang ebidensya, wala tayong nakikitang depensa galing ho sa kanila. Ang nakita lang po natin at naririnig galing sa kanila, dismiss. Ano po? Dismiss at unconstitutional naman daw po, sabi ng Supreme Court, mga kababayan. Pero yung mismong pagtatanggol o depensa para pasinungalingan po na naglustay ng pera ng bayan si Inday Sara Duterte, hanggang ngayon po, wala tayong marinig na depensa patungkol po doon. Di ba? Inimpormahan din ang mga cameraman ng iba't ibang TV network na bawal din silang kumuha ng live footage sa session. Napapakamot tayo ng ulo dito. Ano na lang napagkasunduan ng Senado na ganito na, hindi na itutuloy ang impeachment. Napagkasunduan ng Senado na tama nga yung ruling ng Supreme Court o kaya hindi na itutuloy ang impeachment. Anak ng tokwa. Ba't ayaw niyong parinig sa amin? Ano kinatatakot ninyo? Kasi mahirap nga, di ba? Mahirap kapag yung mga tawag dito, pagka yung mga nasa tama, talagang kukwestiyonin kayo, ang hirap idepensa niyan. Baka sabihin ng mga senador, nako, magmumukha tayong katawa-tawa sa mga manonood at sa bayang Pilipinas, sa mga Pilipino na nanonood sa atin. Sige na, maging transparent kayo. Total naman, ginusto nyo yan. Bakit kailangan pati yung debate, itatago nyo pa sa amin? Kung ano-anong alibay yung gagawin, meron daw, kasi punong-puno ng tao yung session hall no? Kaya hindi pwede ang mga cameraman, hindi pwede yung mga media, anak ng toko. Lalo nyo lang pinapalakas ang iniisip ng mamamayang Pilipino na may itinatago kayo at dinidepensahan nyo ang vice-presidente. Sabi ni Jenny Ramos tuloy, madaming malalaman ang taong bayan pag i-public nila, Sir Mark, kasi sila mismo kasabwat sa pagnanakaw. Uy. Diba? Kahit isang cameraman lang. Totoo, diba, Mondo? Sige, ganito na lang. Mag-usap-usap yung mga media. Okay. Mag-uusap-usap yung mga media. Isang cameraman na lang. Pero hati-hati, isang cameraman at isang may hawak ng mic o kung ano man, pero hati-hati tayo doon sa mismong scoop. Lahat pwede nating ipalabas yan, ha? Ganun. Diba, siguro naman po, isang cameraman, isang pirasong camera, tapos isang tao na may hawak na mikropono kung ano yung pinag-uusapan doon sa loob, hindi na po siguro makakasiksik yun. Yeah, at least isa. Napagbigyan. O siguro, ang talagang gusto ng mga senador natin, zero. No? Zero. Para kung meron man hong mga katangahan na sinabi yung mga senador, nakatawa-tawa at least walang ebidensya. No, wala tayong wala tayong maibablog, wala tayong marereaksyonan. 'Di ba sabi ni Maria Margaret Mirandilla, kalokohan lang sinasabi nila. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, ayaw kasing ma-record ng media sino-sino ang mag-uusap at turuan sa loob ng Senado para hindi sila mabash ng tao. Isa yan sa iniisip ko. Matapos malaman ang nasabing kautusan, tumayo si Senadora Risa Ontiveros para linawin kay Senate President Chis Escudero ang nasabing kautusan. Mr. President, we'd like to clarify reports from the Senate media that verbal instructions were given to them to the effect that they would be limited from covering the session tomorrow. Ang sabi sa kanila, pwede kayo, pero kailangan nakaupo. Ang kaso po, Mr. President, wala namang upuan. Grabe naman itong mga senador. Pwede kayo, sige, pasok kayo, pwede kayo, pero nakaupo. Tapos wala,
sorry, hindi na kayo pwede pumasok. Bakit po? Eh sabi, pwede pumasok basta walang upuan. So, hindi na kayo pwede. Anak ng tibaklong talaga naman ang mga senador natin. Para hong parehas na parehas so, mga kababayan, doon sa pwede utang. No? Bukas, paano? Hindi pwede utang ngayon. Bukas pwede. Sa mga tindahan. Sige, okay. Bukas na lang ako utang. Pwede, no? Punta ako. Balik ako bukas. Nakapaskil na naman yun. Di pwede utang. Bukas, pwede. Bukas ulit. Nakapaskil ulit. Kinabukasan, punta na naman. Di pwede utang. Bukas, pwede. ibang klase ang mga senador natin, mga kababayan. Biruin nyo, ang sabi sa kanila, pwede kayo. Pwedeng pumasok. Pwedeng pumasok yung mga media. Pero dapat nakaupo. Kaso wala namang upuan. Ang lulupit ninyo mga senador namin. Ay, Diyos ko po. Parang sabihin nyo na lang, hindi kayo pwede. No? Kasi ayaw namin mapagtawanan kami ng mamamayang Pilipino. Ganon kabilis yun. Maintindihan namin yun. No? Kaya lang, hindi po papayag ang mamamayang Pilipino. Anak ng tinapa, ang lupit. Sino kaya mga senador yun? Pwede kayo. Uy, pasok. No? Tapos sabi, basta uupo kayo Okay. Papasok na po kami. Saglit lang. Bakit po? Wala nang upuan. Wala namang upuan ito. Ay, nako, ano ba pinagtatakpan at kinatatakot nyo mga senador ng Pilipinas? No? Dapat kayo para sa mamamayang Pilipino. Nahahalata kayo. Halatang halata ho, mga bossing. Sabi ni Ethel Suge, then bring their own chair, Sir Mark. Di ba? Kaso hindi naman alam nung mga media. Sabi ni Mondo, kayong mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Di ba? Anak ng tokwa. Dapat man lang GMA o ABS-CBN. Sabi ko nga kahit isa na lang Di ba? Sabi ng mga nagkokomento, isang peraso na lang. Isang cameraman, isang camera, tapos isang tagahawak ng mic. Tapos mag-usap-usap sila. No, yung scoop ng cameraman na yon, pangkalahatan na yon, hati-hati na ho sila. Di po ba? Tingin ko yung isang cameraman, isang camera at isang may hawak ng mic, tingin ko po hindi na makakasagabal yun. Maliit na porsyento na lang po o maliit na lang po ang sasakupin nun doon sa lugar, di ba? Sabi ni Jorge Edralin, si Senator Jinggoy, isa sa mga nagbigay ng idea na yan. Si Jinggoy ba? Ay, naku po. Matatawa ka na lang no? Kung ano-anong mga dahilan. Wag lang silang mapagtawanan ng mamamayang Pilipino. Sabi ni Lordy, Diyos ko, wag ang media ang pinaglololoko nila kahit nasa giyera. Yan, sumasabak. Totoo. Di ba? Kahit nasa baha sumasabak yan, mga kababayan. May maibalita lang po. Kahit sabihin mo, nakatayo yan, kahit magdamag. Sabi ni Dennis Ostonal, sadyang magagaling talaga ang ating mga senador kasi sila mismo sa kanila napapaikot at napaglalaroan ang ating batas. Sabi ni Aba, kinwenta mo pa talaga yan 31.24% of viewers like the content. Nasaan na po yun? Pinahirapan mo ako dito, madam. Ngayon kukwentahin ko pa po. No? Kukwentahin ko pa po. Nasaan na yung 68%, 68.76%. Tama ba? 68.76%. Nasaan na yun? Ba't hindi nagla-like? Sige nga, tingnan nyo kung marunong akong mag-mathematics, mga kababayan. 68.76%. Ngayon, dahil tama tayo,